Magandang araw po sa lahat diyan, lalong-lalo na po sa mga sumusubaybay sa akin. Wag niyo pong kalimutan lagi mag-like and subscribe sa aking channel. Ngayong umaga na 'to ay gano'n pa rin yung panahon, walang pinagbago, malamig pa rin, maambon-ambon, kaya magluluto tayo ngayon ng sinabawang karning baboy. So, hinugasan ko muna siya at isasalang ko muna siya kasi medyo matigas. Kailangan matagalang laga ang gagawin natin. At habang nakasalang yung karne, kasi nga papalambutin pa natin, naghanap ako kung saan ako pwedeng kumuha ng papaya. Since ito lang naman yung puno na pwede kong mapagunan, gawa ng yung malapit sa bahay ay maliliit pa, hindi pa siya pwede. So, dito lang talaga ako banda po kumuha. Kumuha lang din naman ako dyan ng mga ilang peraso. So, yung una, maliit yung nakuha ko. Kaya dinagdagan ko na lang din ng isa pa. Para naman medyo madaming gulay. At hindi rin mawala, pag nagsasabaw ako, nilalagyan ko ng dahon ng sili. Kasi iba po yung aroma pag nilalagyan mo ng dahon ng sili. Lalong-lalo na pag sa sinabawang karne ng baboy. Ang bango kasi sa pangamoy kung may dahon ng sili na ilalagay sa nilaga mo. Kaya lagyan na natin kahit konti lang, at least may mailagay tayo. Kaya masarap pa rin po pag may sarili po tayong pananim na babawas-bawasan po talaga yung gastos, gawa ng hindi mo na kailangan po talagang bumili. Mamimitas ka lang dyan sa paligid mo kung sipagan mo lang talaga sa pagtatanim, kasi sa panahon po ngayon mahirap na po talaga. Diskartihan na lang po tayo kung paano makakales sa gastos, at yung kahit hindi mo naman bilhin, kahit papano pantawid sa gastusin, gawa ng may mga pananim po tayo sa paligid. Iba po talaga ang hatid pag may sarili po tayong pananim. Para po sa akin, mas malaking tipid po talaga siya. Kasi hindi mo na kailangang bumili. Mamimitas ka na lang dyan kung ano yung available na nasa paligid mo. 'Di ba? Masarap po 'yun sa pakiramdam, lalo na po yung mga nagtatanim diyan. Proud po talaga ako sa inyo kasi hindi po biro ang magtanim. Sa lahat po ng mga magsasaka, sa lahat po ng nagtatanim diyan, opo, mahirap lahat talaga, pawis, pagod, nandyan lahat 'yan. Pero saludo din po ako sa inyo ng mga magsasaka diyan, kasi po wala po tayong mabibili, wala po tayong makikitang kung ano mang meron diyan kung hindi po dahil sa mga magsasaka, 'di ba? At mas lalong nakaka-proud kasi po anak po ako ng mga taong isa din dun sa mga nagsasaka. Payo ko lang po sa inyo, kahit po gaano kaliit yung space nyo, hanggat pwede naman pong gawa ng paraan para mas makatulong, mas makales sa mga gastusin nyo, especially sa panahon ngayon. Kahit gulay-gulay lang na pwedeng kahit sa mga paso-paso, go nyo na, i-push nyo na yan. Kasi po, malaking tulong po talaga siya. Balik po tayo dun sa aking ginagawa. Binalatan ko lang, ginayat yung kinuha ko kaninang papaya dun at hinugasan. Pati na rin yung dahon ng sili na pinitas ko, sinama ko na rin dun sa paghugas. Minsan nga po pala, pag naghuhugas po tayo ng dahon, mga dahon-dahon, tingnan lang din po natin ang maigi, kasi minsan may mga nakadikit-dikit po dyan, hindi po natin alam, baka po maisama sa pagluluto, di ba? At nung okay naman na yung karne, ayan, tinanggal ko lang yung yung parang mga buo-buo niya na kulay brown. Tinatanggal ko po yan pag ako yung naglalaga. Habang kumukulo kasi lumalabas po yan. Inuunti-unti kong tanggalin. Hanggat may lumalabas naman, tinatanggal ko. Tapos, tinitingnan ko, chine-check ko rin siya kung okay na yung karne. Naglagay na rin ako dyan ng sibuyas at
luya, konti lang yung luya. Hindi na ako naglalagay diyan ng paminta gawa ng ayaw ng dalawang babies ko. Tapos sinunod ko na lang din yung, papaya, nilagyan ng seasoning para naman kahit papaano may konting lasa at dinagdagan na rin ng asin. Pandagdag lasa, timpla doon sa niluluto natin, 'di ba? Habang naghihintay na maluto yung gulay, balik tanaw muna tayo sa labas. Ayan, umambon-ambon na naman, nagsimula na naman siyang umulan-ulan. Kawawa naman na yung mga alaga ko, ayan, basa na, naku po. Kaya wala tayong magagawa, 'di ba? Panahon 'yan eh. Chineck ko na lang ulit kung okay na ba yung gulay na papaya, kung malambot na ba, para naman maisunod ko na rin yung iba pang kailangan na gulay. Eh, nung maano ko naman na okay na, edi sinunod ko na din yung, dahon ng sili. So, tinakpan ko lang ulit siya para naman maya-maya pakulo ng konti at matikman natin. O ayan na, taste na natin kung okay na ba yung lasa para makakain na. Pero alam niyo ho, minsan, 'pag ako'y nagluluto kinakabahan ako kasi minsan hindi ko matansya kung ano yung lasa. Pero sa ngayon okay naman, kaya't ano pang hinihintay niyo diyan, halina't samahan niyo kaming kumain.